Hello po, mapagpalang umaga po sa bawat isa at narito po ako muli upang magbahagi ng salita ng Panginoon at patuloy na lahat po tayo ay mapalakas at mapaalalahanan ng salita ng Lord. Amen. So, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung word mula sa Matthew chapter 6 verse 1 hanggang 18. And nais ko pong i-share yung talagang tumatak po sa akin sa parte na to na aking binasa. Sa Matthew chapter 6 verse 1. Sabi po dito, watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others. For you will lose the reward from your Father in heaven. Amen. Sa kabuang binasa po ng talatang ito, ay nagbibigay po ng babala o paalala sa lahat. Sinasabi po dito na bawat ginagawa ay hindi para sa sarili o ikakarangal ng iyong pangalan, kundi para sa Diyos. Dahil ang naghahangad na itaas ang sarili sa pamamagitan ng mabuting gawa, sariling kapakanan o motibo ay walang matatanggap na gantimpala sa langit. Amen. It means God is telling us na everything we do, don't do it with your own motive. Don't do it para ikaw ang parangalan ng tao. Remember na kailangan mong ibaba palagi ang iyong sarili sa Panginoon. At sa lahat ng iyong gagawin, hindi ikaw o ako ang makita o maitaas, kundi ang kaluwalhatian at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Tanong lang, kamusta ka bilang isang tao? Gumagawa ka ba ng mabuti dahil alam mong yun ang tama? O gumagawa ka ng mabuti dahil ang Panginoong Jesus ang nabubuhay sa iyo? Sa tingin mo, ano ang pinagkaiba? Kaya nga, ang Panginoon, nire-remind po tayo na ang paggawa ng mabuti ay hindi lang dahil sa ito ang tama. Hindi lang dahil sa naoobliga ka o responsibilidad, kundi ginagawa mo siya o ginagawa natin siya dahil nabubuhay at may tamang relasyon po tayo sa Diyos. Amen. Pakatandaan po natin na ang gantimpala ay wala sa mga taong pumupuri sa iyo, kundi nasa Diyos ang tunay na gantimpala. Amen. One of my motivation here is 1 Corinthians chapter 10 verse 31. At ang sabi po rito, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. It means to live a life that reflects God's character and advances His purposes, actively seeking to honor Him in every aspect of life. It means that our ultimate aim should be to bring honor to God through our actions, words, and thoughts. Amen. And another verse na nakakapagpamotivate po sa akin is from Matthew chapter 23 verse 12. At ang sabi po dito, but those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sa Tagalog po, ang sino mang itinataas ang kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Ito po ay paalala na sa buhay Kristiyano, ang tunay na karangalan ay galing sa paglilingkod at pagtitiwala sa Diyos na naaayon sa iyong pananampalataya, sa kanyang gabay at disiplina. Amen. Kaya sa buhay po natin, let us apply
na lahat po ng gagawin natin ay gawin po natin for the glory of God. And be Christ-like and always be humble. Amen. Noon, naalala ko, akala ko kapag mabait ka, gumagawa ka ng mabuti, yes, tama siya. Tama naman po talaga siya. Pero, yun nga, dahil pinalaki ka ng magulang mo, mabait ka, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, that is okay. And, minsan, naisip natin na mabait naman ako, so maliligtas ako. I am saved. At kilala ko rin naman ng Lord. But, it's not all about that po. Gaya nga po ng sabi ko kanina, pakatandaan po natin na ang paggawa ng mabuti ay hindi lang dahil sa ito ang tama. Amen? Kundi, ginagawa po natin siya dahil nabubuhay at meron po tayong tamang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, you are doing that, you are doing good things because God is in you. Amen. God is in you. Amen. Minsan kasi ang mahirap sa atin, akala natin ang paggawa ng mabuti dahil sa alam po natin na tama siya. We think na we are saved by that. But it's not all about what you did. It's all about your faith. It's all about your relationship to God. It's all about how you do your good things na kasama ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya doon na-realize ko na oo nga no, na hindi lang pala basta iniisip mo na ang paggawa ng mabuti ay tama lang, kundi you are doing that or you are doing it because God is in you. Amen. And naalala ko, there is one verse also na nagpapakita sa akin na when you are doing good things in your in other people, in others, sa Matthew chapter 24 Matthew chapter 25 verse 35 to 40. And then this is yung sinasabi po dito. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I need clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry, and feed you, or thirsty, and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Amen? And the king replied, Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo mabuti sa kapwa mo, you did it also for God. Amen? You do it because of God. Kumbaga, ang ginagawan mo ng mabuti, ibig sabihin, ginagawan mo rin ng mabuti ang Panginoon. Kaya nga, every time we do good things, it's not all about us, it's not all about dahil tama siya. It's all because God is in you.
And you are doing that because alam mo na ginawan ka ng mabuti ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ibinabalik mo din siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong mo at paggawa mo ng mabuti sa kapwa mo. Pero una po sa lahat, gusto ko lang po na ipaalala na hindi ko po ito ginagawa para po sa popularity. Hindi ko po ito ginagawa para ako po yung makita. Kundi I am doing this because this is God wants me to do. He wants me to share His gospel. Amen. Siya po ang maitaas sa lahat po ng pag-share ko po ng word. Not me po. Ginagamit lamang po ako ng Panginoon para ibahagi po ito sa inyo. Amen. So, yun lamang po at maraming salamat. Short prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. So, God. Lord, salamat, Panginoon, sa oras nito. At patuloy po, Panginoon, na pinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Even, Lord, yung mga narinig namin ngayon, Ikaw po ang patuloy na maitaas. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan sa lahat ng ito, Panginoon. At, Lord, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng paglilinaw, Panginoon, na yung paggawa ng mabuti, Panginoon, it's not just about dahil ito ang tama, Panginoon, but dahil ikaw, Panginoon, ang nabubuhay sa amin, and we are doing this because of you. We are doing this because this is our purpose. We are doing this because your character reflects with us, Panginoon, na nagmamanifest po siya, Lord, sa buhay namin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po, Lord, na ang lahat ng nakakarinig, lahat ng makakarinig pa nito, Panginoon, ay maging aral po ito sa kanila, magbigay kalakasan, magbigay kaalaman, paalala sa bawat isa, Panginoon. At maraming salamat po sa opportunity, Panginoon, na patuloy niyo pong binibigay sa akin, na patuloy niyo po akong ginagamit, Lord, to share your word, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Lahat po ng ito, Lord, ay pinagkakatiwala ko po sa inyo, O God. At ikaw lamang po, Lord, ang maitaas, purihin ka, sambahin ka. In Jesus' name, amen and amen.